In case you missed it, official na pong inanunsyo ng Meralco ang kanilang mga imports dito sa darating na East Asia Super League or EASL. Again, ako po si Ruben Terrado ng Spin.ph. Thank you for watching us on our YouTube channel. And ito na nga, no, like I mentioned, no, in-announce na ng Meralco yung kanilang imports. And two familiar names, no, and a must-watch partnership between Ronde Hollis Jefferson and Justin Brownlee. And then sino nga ba tong si Ismael Romero, no? Alamin natin yan dito sa ating video. But first, again, like yung mga earlier reports, no? Ang magsasanib puwersa na si Ronde Hollis Jefferson and Justin Brownlee, no? Dating magkaribal, ngayon magiging magkakampi dito sa EASL. Sa ibang team naman, no, sa Meralco Bolts naman po sila maglalaro, no. And again, alam naman natin na yung kanilang mga credentials, si Ronde Hollis Jefferson, a 3-time best import and a 3-time PBA champion with TNT, and then si Justin Brownlee, no. Ito interesting yung kanyang classification dito sa EASL. Siya ay classified as a naturalized player for the Meralco Bolts. Dito kasi sa rules ng EASL, allowed na mag-field ng naturalized player sa koponan, no? At pasok na pasok si Justin Brownlee dito dahil nga siya ang naturalized player ng Gilas Pilipinas. And then to si RHJ is classified as an import, which means na pwede pang kumuha ng isa pang import ang Meralco dito sa EASL dahil nga si Justin Brownlee ay classified as a naturalized player. So again, alam naman natin si Justin Brownlee, Gilas naturalized player, 3-time best import sa PBA, and a 6-time PBA champion with Ginebra. And ironically, 4 dun sa championships na yon ay laban sa Meralco Bolts. And isa nga dun sa championships nila, yung hindi malilimutang buzzer beater 3-point shot, no, against Allen Durham, no, sa Governor's Cup. At yun na nga, no, now yung sinasabi nga nilang Meralco Killer will be playing for the Meralco Bolts dito sa EASL. But again, a great addition para dito sa Meralco, and based dito sa kanilang mga moves for the EASL, gusto nilang maging competitive para dito sa kanilang kampanya, no. And sino nga ba tong si Ismael Romero, no, na yung pangalawang import ng Meralco after Ronde Hollis Jefferson. Well, 34 years old si Ismael Romero, listed at 6'9", a Cuban Puerto Rican, pero naglalaro na ito sa Puerto Rico sa kanilang national team. Club teams, naglaro last season sa Korea, sa Suwon, kung saan naglalaro din doon si JD Kagulangan. And then naglaro din siya sa Puerto Rico sa kanyang home country with the Mets de Guaynabo, na incidentally ay dito rin once naglaro si Ronde Hollis Jefferson, and I believe teammates sila, no, nung 2024. So in terms of familiarity, ay familiar na itong si Ismael Romero kay Ronde Hollis Jefferson, no? And Romero also played in Spain, Mexico, and earlier in his professional career naglaro sa G League with the Grand Rapids Drive, no? And then naglaro na siya dito sa Pilipinas when the country hosted the FIBA World Cup, no? And he averaged 11.4 points and 7.4 rebounds for Puerto Rico. And then dito sa nakaraang FIBA AmeriCup, yung parang Asia Cup ng North and South America ito, naglaro rin siya sa Puerto Rico where he averaged 16.3 points and 7.8 rebounds. So based on his numbers, mukhang ito yung may expect natin kay Ismael Romero, no? Inside presence and yung mga rebounds. So, yun, no? Yung, tingnan natin, mukhang perfect combination nito na si RHD can be an inside-outside player. Of course, Brownlee sa labas, and even inside nito si Romero, mukhang siya yung magiging interior presence ng Meralco dito sa EASL. Okay, Asian import sa EASL. Well, may option ng Meralco na kumuha ng Asian import dahil part yun ng rules din ng EASL. A team is allowed to sign an Asian import, one Asian import, no. And for this season, no, from what I heard,
ay kino-consider talaga ng Meralco na magdala ng isa pang Asian import for the EASL upang lalo pang mapalakas yung kanilang lineup. So, aabangan natin, no, in the coming days kung magkakaroon ng Asian import, no, kung may confirmation na magkakaroon nga ng Asian import, no, itong Meralco sa darating na EASL. So, well, ito nga, based from these reports, talagang mukhang seryoso ang Meralco na magpalakas para dito sa EASL. And the past 2 seasons, no, Meralco fell short of advancing to the playoffs. Pero mukhang nasasanay na yung Meralco, no, in playing international ball, especially lumaro rin yung Meralco Bolts doon sa Basketball Champions League Asia a few months ago. So yun, abangan natin yung kampanya ng Meralco sa ESL. I'm sure maraming excited dito sa team up na ito ni Justin Brownlee and Ronde Hollis Jefferson, once rivals, now teammates dito sa Meralco Bolts para sa EASL. At ito nga po yung schedule, no, ng Meralco for the EASL. Their campaign will start on October 22 against the Ryukyu Golden Kings ng Japan. And ito po yung the rest of the schedule hanggang February 11. Tatlong groups, no, ang EASL. Then the top 2 teams, I believe, no, will advance to the playoff round. So yan po yung group stage schedule ng Meralco Bolts sa darating na EASL. So aside from the Philippine Cup, meron ding lalaruan itong Meralco Bolts sa EASL with, again, Justin Brownlee, Ronde Hollis Jefferson at si Ismael Romero as imports. Or hindi natin pinasabing imports, no? Yung dalawang imports lang, si RHJ and si Ismael Romero. 2 imports for the Bolts in the EASL, and then 1 naturalized player in Justin Brownlee. So yan po ang ating abangan sa mga darating na linggo, no, ang kampanya ng Meralco Bolts sa EASL. Once again, ako po si Ruben Terado. Consider subscribing to our YouTube channel, and we will see you next time for more news dito sa ating YouTube channel.